Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating munting channel. Bidyong panonoorin po natin, no? Babaeng showbiz personality idinawit ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Saksihan po natin to, no? Makapangyarihan at mayaman umano ang mga nasa likod ng pagkawala ng sabungero na isiniwalat ng akusadong si alias Totoy ayon po sa Justice Department. At kabilang sa idinadawat ni alias Totoy, isang babaeng showbiz personality. Saksi, si Ian Cruz. Sino kaya yung showbiz personality na yun, no? Masyadong matunog ang pangalan, pero ayoko ng pangalanan kasi mahirap yan, no? Panoorin na lang natin at malaman natin kung sino. Na raw affidavit ni alias Totoy, ang akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity, hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality, pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni alias Totoy sa sindikato at isa umano siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. Oo, malaki pera dyan. Ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build pa rin tayo. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, Sigurado yan, no? Basta may pera ka naman, aabot ka hanggang sa pinaka-sukdulan talaga, no? narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court to, kaya niya. Sinasabi. Grabe, nakakaya talaga sa atin, no? Sabi hanggang Supreme Court daw. Para saan pa yung hustisya sa atin dito? Kung nalalagyan lang din, di ba? Kaya dapat talaga, nako, mahirap na magsalita, no? Panoorin na lang natin Kaya po. kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga ng kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa tagapagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis si alias Totoy. Yan, dapat talaga, no? Tsaka si, yung chief PNP natin ngayon, alam naman natin yan, si General Nicolas Torre III, na napakatapat at mahigpit sa kanyang panunungkulan ngayon. Dapat talaga maparusahan itong mga nasasangkot na kapulisan. Kasi hindi lang basta bigyan ng dismissal, kundi dapat talaga ikulong pagka ganyan. Wala anya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP na involved dito sa mga nawawalang mga sabungero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na police, gagawin natin. Dapat pati yun kulong kasi kaso yun eh. Dahil yung mga sabungero na yan, 100% yan, marami dyan patay na. Ito. Para sa Justice Department,
may kredibilidad si alias Totoy. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na... Nako, talaga may hawak si alias Totoy na ebidensya ipapakita. Dito pag humarap sa Senado ba o sa mababang kapulungan sa Congress, kung saan ba ididinig yan, no? Masyadong busy ang ating Kongreso at Senado. Ang masakit, yung Senado natin, yung impeachment, pinasa-pasa pa. Imbis na itinrabaho na nila, dapat tapos na. Ngayon, tatrabahuin pa ngayon yan, no? Hawak na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Kausap na ron ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Okay, alright. Hanggang dito na lang muna po. At sana matuntun talaga yung mga nawawalang sabungero. Kawawa naman yung mga pamilya nila. At yung idinawit ni alias Totoy na isang showbiz personality, abangan natin kung sino-sino yung mga showbiz personality na lalabas ng bansa, no? So dapat maging mahigpit dyan ang Bureau of Immigration, no? Dapat nababantayan ito ng taong bayan. Pagka merong lumabas ng mga showbiz personality, ilista yan. Itong buwan na to, itong taon na to, hanggat hindi pa nadidinig yan sa korte. Para na sa ganun sila na agad yung mga pwedeng maging suspect, no? Pero alam naman natin kung sino yan. Medyo obvious yan, no? Pero mahirap lang magsalita. Kaya na natin yung taong bayan o dito sa social media, o kung kayo man may idea kayo kung sino yung babae na yan, comment down below po kayo at pag-usapan po natin para dito pa lang matukoy na natin kung sino po talaga yon, no? At ayun na po, maraming salamat po sa mga bagong subscribers. God bless you po sa inyo. At ito po muli si Tio Paing ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.